Quick update lang po para sa ating SeaBank account. Ayan, lalo na po sa ating mga kababayan na baguhan at first time pa lang na magagawa o mag-create ng kanilang account dito sa SeaBank. If ever po na after nyong maklik ng ang aking referral link dyan sa comment section or sa description box at ang lalabas, ang makikita nyo po is Maribank Philippines Incorporated. So wag po kayong magtataka at wag po kayong matatakot kasi meron pong bagong name si SeaBank. So meron po silang change name, transition from SeaBank to Maribank Philippines Incorporated. So yan po yung rural bank name nila. So naglabas po sila ng memo last July 2025 na magpapalit nga po sila ng pangalan. So hello mga kabayan, kumusta po kayo? Welcome back sa ating channel at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay please i-click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next na videos na i-upload ko. Thank you so much, and for this video, ayan nga, i-share ko sa inyo na meron na pong bagong name si SeaBank at ito nga po yung Maribank Philippines Incorporated as a rural bank. So ayan, wag po kayong matatakot na bakit nagpalit ng pangalan. So ito po yung bago nilang business name or bank name, yung Maribank Philippines Incorporated. Pero wag po kayong mag-alala kasi same pa rin po yung features or benefits na meron si SeaBank at si Maribank. So sa ngayon po, meron pa rin yung application pa rin na nasa akin is SeaBank pa rin yung nakikita ko dun sa application. Pero kapag inopen ko na, so ayan, nakikita ko na meron na siyang Maribank. At kapag i-search nyo po siya sa Play Store at saka sa App Store, so meron na po kayong makitang Maribank. So pero yun din po yun kasi nagpalit nga lang po sila ng pangalan, pero same pa rin po yung benefits as I said. So same pa rin po na may 15 transfers na free of charge sa isang linggo. So meron pa rin po siyang 3.5% interest rate per annum kapag hanggang 1 million pesos yung inyong laman sa inyong savings account, and ang alam ko 4% for 1 million above. Above 1 million, so 4% yung interest rate niya. And kapag sa buy load naman, meron pa rin siyang 5% na discount. And kapag naman po sa Shopee, ayan, meron din siyang discount kapag via checkout sa SeaBank or Maribank yung pagbabayad nyo sa Shopee. And benefits for travel, so same pa rin po. Walang fees kapag mag-withdraw kayo abroad. So, kung ano yung amount na withdraw nyo, yun pa rin yung mababawas sa inyong SeaBank account. So, walang charge kapag mag-withdraw kayo sa mga ATM machines sa abroad. And ganun pa rin po na walang charge for foreign fees kapag magbabayad kayo gamit yung inyong card sa abroad, yung inyong SeaBank card. So just in case na kaka-receive nyo lang yung inyong SeaBank card, so wag po kayong mag-alala kasi magagamit nyo pa rin po yan. And hanggang ma-expired po yung inyong SeaBank card, so ayun po yung magagamit nyo. And then kapag na-expired na siya, yun, pwede na po kayong mag-request or kumuha ng bagong card. Pero as long as hindi pa siya expired, so pwede nyo pa po siyang i-continuous na gamitin. And another po is, yung sa Maribank or sa SeaBank is meron siyang 1% cashback on domestic transaction kapag and overseas in-store transaction kapag ginamit po ninyo yung card, yung physical card ng ating SeaBank or ng Maribank. And of course, dito sa SeaBank or Maribank Philippines Incorporated, ang savings po natin ay everyday po yung pagki-credit ng interest na na-earn. Ayan, same pa rin po, wala pa rin pong nabago. And at ganun pa rin po, if ever na meron ka ng SeaBank or Maribank account, ayan, pwede ka rin pong mag-invite ng inyong mga friends para mag-open ng kanilang Maribank account at makakakuha ka ng cashback or cash rewards kapag successful na nag-register sila gamit yung link mo at nag-deposit sila at least 1,000 pesos na mag-stay yung 1,000 pesos na yun 3 days sa kanilang account. And of course, as a referee, so meron kang ma-receive na bonus or cashback. Sa palagay nyo guys, ano yung magandang pangalan? SeaBank o Maribank? Please comment naman sa ating comment section. So anyway, kahit naman ano yung
suggestion natin. So, nagpalit na rin naman sila ng pangalan. So, wala na tayong magagawa. Pero, at least, gusto ko lang malaman kung mas bagay ba yung Maribank or Cbank. Kasi for me, kilala na yung Cbank. Kasi para sa akin, okay na rin yung pangalan na Cbank. So, ayun guys, please share your opinion. So, ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Bye!